Good morning, good morning. Welcome po sa programang Bawal ang Pikon. Dito naman sa ating bahagi na ito ay makakasama natin ngayong umaga ang dating kinatawan ng Anak Pawis Party List. At madalas po natin siya nakikita sa kalsada, nangunguna sa mga rally. Pero ngayon ang magiging kalihim na siya ng isang kagawaran sa papasok na Administrasyong Duterte. Hindi kaya siya naman ang makatikim ng pag-aalsa kung siya ho medyo pumalya sa kanyang mga gagawin. Let's welcome to the program, incoming Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Capaeng Mariano. Capaeng, welcome, welcome. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning. Have a seat, have a seat, have a seat. Maraming salamat po. Well, let's get it straight. Una, miyembro ka ba ng NPA? Hindi po. Hindi ka miyembro ng Hindi NPA. Oh. Pero ano ang kaugnayan ninyo sa CPP-NPA? Wala po. Yung pang mga progresibo, legal, demokratikong puwersa, ang mga organisasyong masa po yan, katulad ng KMP, Kilusang Bukid ng Pilipinas, o maging ng Anak Pawis Party List, wala pong kaugnayan whatsoever with the New People, or sa amin, with the CPP-NPA at NDFP, o National Democratic Front of the Philippines. Kaya nga po, noong i-offer ni President-elect Rodrigo Duterte, yung 4 na ahensya o departamento ng pamahalaan sa CPP at NDFP, sabi ng natatandaan ko sinabi ng CPP-NPA, CPP-NDFP, wine-welcome nila yung offer na yon. Gayon man, hindi sila maaaring makapagpaupo ng kanilang kadre o miyembro. Pero maaari silang mag-nominate ng mula sa mga progresibo, legal, demokratikong puwersa. At doon pumasok yung nominasyon sa inyo? Opo. So before ba, wala talaga kayong ugnayan sa CPP-NPA? Wala po. Kahit nung mula... Kasi parang ang tinatanong dito, bakit of all people, kayo ang ino-nominate? Hindi ko po husgahan kung ano yung naging batayan o pamantayan ng NDFP sa aking nomination. Ang akin lang pong pinangahawakan dyan, ako po ay dahil Agrarian Reform Department po yan eh. Ako po ay galing sa pamilya ng maralitang magsasaka. Ako po ay may mahigit 30 taon na karanasan bilang leader ng sa Kilusang Magbubukid. Partikular dun sa mga hinawakan kong posisyon bilang Second Regional Vice Chairman ng Alyansa na Magbubukid sa Gitnang Luzon, AMGL. Naalala kong Secretary General ng Kilusang Bukid ng Pilipinas noong July 1985. Hanggang ako po ay nahalal na bilang tagapangulo ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. At marahil yung aking pong 9 na taong karanasan bilang kinatawan ng Anak Pawis Party List sa House of Representatives sa Kongreso. Pero wala pong kumausap man lang sa inyo from the side ng CPP-NPA-NDF na representante o kung sino man para sabihin sa inyo na ikaw ang aming gustong itulak para dito sa posisyon na ito? Nung ipaabot po na ino-nominate o pinapaabot po na lumabas po yung pangalan ko na ako isang kinukonsidera ng NDFP na i-nominate, siyempre po kailangan pong may pagdidesisyon yan, hindi lang sa akin, kundi sa Kilusang Bukid ng Pilipinas po, kung saan ako po ang pambansang tagapangulo. Kaya kinakailangan pong pag-usapan niya ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. So sino nakipag-usap sa inyo from the side of the CPP-NPA-NDF? Yung pong si Ginoong Fidel Agcawili po, siya po yung ngayon ay kinatawan ng NDFP na naririto sa bansa, at siya po ang naghatid ng aking letter of intent to serve at curriculum vitae, at pagkakaalam ko po siya yung mismong nag-abot, nag-handed over nito kay President-elect Rodrigo Duterte, at ako naman po ay nagpahayag na ng pasasalamat una pa man doon sa nomination ng NDFP at doon sa mainit na pagtanggap naman sa nominasyong nasabi ng Kilusang Bukid ng Pilipinas. At yung pong aking lubos na pasasalamat kay President-elect Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pagkakahirang po sa akin bilang bagong kalihim ng Department of Agrarian Reform. Let's get it straight. Binoto niyo ba si Digong? Ako po, sa totoo lang, kasi po si Nery Colmenares, senatorial candidate,
ay nakasama doon sa team ni Grace Poe. ng Galing at Puso Oo. ni Senador Grace Poe at Chis Escudero. Oo. Ang binoto ko po ay si Grace Poe at saka si Chis Escudero. So hindi niyo binoto si Ay, Digong? hindi po. Yun po ang Yun ba ay dahil lang sa nandoon si Neri o dahil sa mas naniniwala kayo sa plataforma ni Grace Poe? hindi na po yung umabot doon sa komparasyon kasi dahil po meron pong meron pong palitan ng ito yung platform ng Makabayang Koalisyon ng Mamamayan, of which I'm a co-chairperson po nito, at sinalubong naman po ng So, meaning, Galing at Puso ni Senator Grace Poe at ni Senador Chis Escudero. Meaning, naniniwala kayo na ang mas lapat doon sa isinusulong ninyo ay yung plataforma ni Grace Poe? Ay hindi ko po paghahambingin yon. Ang katotohanan lang po nito, noong pong February 3 ay naglunsad po kami ng Peasant Challenge 2016 and beyond. Inimbitahan po namin ang lahat ng presidential candidates except kay Marojas. Yung pong iba, hindi po nakarating. Ibig po sabihin, nagpahabot kami ng imbitasyon kay Senador Grace Poe at sa iba pang candidates at kay Mayor Duterte. At ang nakarating lang po noon ay si Mayor Duterte ng panahon, si President-elect Rodrigo Duterte. At nagkaroon po siya ng initial na tugon doon sa 10 puntong agenda, electoral agenda ng mga magsasaka. Na hindi kayo nakumbinse? Hindi, may mga initial puntos siyang tugon na Kaya sa mga tugon po niya, hindi kayo nakumbinse? Meron pong mga, halimbawa, yung pong sinabi niya na bigo ang land reform, kung may mga magsasaka dyan nasa lupa, bilang benepisyaryo, dapat manatili sila sa lupa. So at may mga tulungan ng punto gobyerno. kumbinsido kayo? Opo, yung, pero sa yung kabuuan, libreng irigasyon. sa kabuuan, masasabi natin hindi kayo ganung kakumbinsido, hindi ba? Sa pagsimula po, yung po mga kanyang sinang-ayunan doon sa 10 puntong agenda, so yung po ang aming nagpahayag kami ng positibong pagtanggap doon at yung pong iba pang sabi na pag-aaralan niya, so yung po yung kailangan patuluyan na magkatalakayan sa kanya. Kaya po yung Kilusang Bukid ng Pilipinas humihingi din po ng audience o dialogue sa kanya, no? Bago pa man siya mag-assume ng tungkulin bilang president-elect ng ating bansa. So you were able to at least weigh things out doon po sa sentido na alin ang mas lapat na plataforma, yung inilalatag ni President-elect Digong at yung inilalatag ni Grace Poe. Kaya kayo bumoto kay Grace Poe instead of bumoto kayo kay President-elect Digong dahil mas nakikita nyo kung may punto kayo sinasang-ayunan kay Digong, mas maraming punto kayo sinasang-ayunan dito kay Grace Poe. Nung panahon po ng eleksyon na yon, lumalabas po dahil sinalubong po ni Senator Grace Poe at ni Senator Chis Escudero yung plataforma na inilahad ng Makabayan. So yun po ang pinagbatayan namin ng suporta kay Grace Poe, Senator Grace Poe at Senator Chis Escudero. Ano ang pinagbatayan naman ninyo ngayon ng pagtanggap ninyo sa posisyon? Yung pong, siyempre, nominasyon po ng NDFP at yung pangtanggap mismo ni President-elect Rodrigo Duterte at yung paglalagak niya sa akin ng pagtitiwala bilang bagong kalihim. Kasi nasa kanya naman po ang huling pagpapasya niyan eh. O base doon sa nominasyon ng NDFP. Exactly. At ako po, ang pinangahawakan ko na lang ay marahil ang naniniwala siya na at yun naman po ang naipahayag na niya, yung sa mga hawak ng pwesto sa gabinete, may integridad, may competence, at walang bahid ng corruption. Well, marahil naniniwala siya, pero kayo, naniniwala ba kayo sa kanya? Ay opo, naniniwala po ako dun sa pagkakahirang sa akin ni President-elect Rodrigo Duterte at susiklian po natin yan ng matapat at malinis na panunungkulan bilang bagong kalihim ng Department of Agrara-Reform. So, sinasang-ayunan ninyo ngayon ang lahat ng mga ipinahahayag ni President-elect Duterte? Masasabi ko po dyan, kapatid na Daniel, nirirespeto ko po anuman po ang mga pahayag, anuman po ang mga posisyon, paninindigan ni President-elect Rodrigo Duterte. Well, iba ho kasi yung nirerespeto ninyo kaysa sa sinasang-ayunan ninyo. Diretso lang, kapatid na Daniel, kasi ako alter ego ng presidente ngayon. Yes, yes. Hindi ko maaaring komentaryohan ang anumang pahayag, posisyon
pananaw at paninindigan ng presidente na kung saan siya ay nag-elect sa Exactly, amin. but I have known you to be a very vocal person at alam ko na kayo ho ay kaya nga kayo nagrarally dahil sa ipinahayag ninyo yung mga bagay na hindi ninyo sinasang-ayunan. Opo, Will you still do the same ngayon ho na nasa ilalim kayo ng Duterte administration? Kung meron kayong hindi sinasang-ayunan, will you still do the same? Sasabihin ba ninyo vocally? Kung usapin niyan po ng pambansang patakaran o polisiya, kapatid na Daniel, dahil ako ay hinirang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, anuman ang pagkakaiba ng aking pananaw, yan ay pwede kong diretsong ilahad sa kanya, o kung pulisiya talaga, pambansang patakaran, lalo na sa departamento ng reformang pansakahan, yan po ay hihahapag ko sa Presidential Agrarian Reform Council, hihahapag ko yan sa gabinete, at mismong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mga pinapahayag ho ng Pangulo ngayon ng ating President-elect, alin ho doon ang hindi ninyo sinasang-ayunan? Masasabi kong may mga punto ng patakaran na tingin kong kailangang mailahad ko sa kanya. Halimbawa, halip na hindi pa niya natugunan noong humarap po siya sa February 3 na Peasant Challenge 2016 and beyond. Meron pong isang malaking pampatakarang usapin tayo pag-usapin sa ating mga sa agrarian reform. Yung pong lumalabas po kasi sa bawat 10 agrarian reform beneficiaries natin, kapatid na Daniel, siyam dyan hindi pa po ganap na may-ari ng lupa. Isa lang ang naka-fully paid ng land amortization. Pero dahil nasa batas, sa agrarian reform laws natin, na pag hindi nakahulog yung ating agrarian reform beneficiary ng katumbas ng 3 aggregate years o 3 annual amortizations, maaari pong i-foreclose yung pagkaka-mortgage po ng lupa doon sa land bank. Eh, ano po ang mangyayari kung strictly po ipapatupad natin yan, yung mga magkasakang napamahagian ng lupa pero hindi pa nila nababayaran ng lupa, eh nanganganib pong mawala sa lupang kanilang sinasaka o yung lupang kanilang sinasaka ay mawala sa kanilang posesyon. Yes, So but yun po, hindi, yun pero po ang hindi isang- niya po, kapag hindi niya ho pulisiya yan eh. Yan ay isang bagay na dadatnan ng kanyang administrasyon, hindi po ba? Pulisiya pong kailangan pong maimbuelto yung ating presidente kasi po siya po ang ex officio chairman ng Presidential Agrarian Reform Council. At Yes, napag-alapan ko po ng isang araw, meron pong mga naging desisyon na yung Park Executive Committee, pero dahil po ito pong katotohanan pala na hindi man lamang ni minsan na-convene ni Pangulong Ninoy Aquino ang Presidential Agrarian Reform Council, parang lumalabas even after lalo na after ng desisyon ng Korte Suprema sa Hacienda Lucita, hindi na po kinumbin yung Presidential Agrarian Reform Council. Kaya nga po, irerekomenda ko po sa Presidential Agrarian Reform Council at tulad ng pending na nakahaing rekomendasyon ng Park Execom, irerekomenda ko po kay Pangulong Duterte na i-convene po yung Presidential Agrarian Reform Council. No, what I'm saying is, ito ho ay dadatnanan niya. Hindi ho ito bagay na parang siya ang nag-i-introduce. Ang gusto ko pong malaman sa inyo ngayon, sa mga bagay na siyang nag-i-introduce, kagaya halimbawa ng ilang mga punto na ito hong tungkol sa death penalty, ito hong iba't ibang mga puntong ipinapahayag niya tungkol doon sa mga illegal drugs, tungkol ho sa pagbalik halimbawa ng ni Joe Masison dito sa Pilipinas, tungkol ho sa paglilibing kay former President Marcos sa libingan ng mga bayani. Alin ho sa mga naipahayag niya na siya ang nag-i-introduce ang hindi ninyo sinasang-ayunan? Yung pong pagbalik ni Professor Jose Maria Sison dito sa Pilipinas, ang akin pong pagkakaalam ay kaugnayan doon sa pagre-resume ng peace negotiation between the NDFP at ng GPH. That's right. At meron naman pong, ang balita po ay papunta na ron sila Secretary Jas Dureza at Secretary Bebot Bello para po magsimulan yung pag-usap tungo sa resumption ng peace negotiation. So pero ang desisyon po dyan kung babalik, siyempre po nasa desisyon ni Professor Jose Maria Sison yan. Depende sa kung ano yung mga confidence building measure na maaaring manggaling sa GPH panel o kaya naman sa NDFP mismo. Yung usapin ng pagbabalik ng death penalty, ako po naniniwalang yan naman ay prerogative po ng Kongreso
kung yan ay pagtatakalakayan sa loob ng Kongreso bago maging magpasya ang mga miyembro ng ng both houses of Congress, mainam po na magkaroon ng mga konsultasyon at deliberation diyan. At nasabi ko na nga po na may pangailangan palakasin yung justice system natin. At siyempre, sa malakas na justice system naman po, ay diyan ay maasahan natin, titiyakin naman yung karapatan sa due process right ng ating mga mamamayan. Pero yung pong sa usapin ng posisyon ni President-elect Rodrigo Duterte na ibilik ang death penalty, ay talaga pong nirirespeto ko po yung posisyon na yan, paninindigan at paniniwala ng ating incoming President Rodrigo Roa Duterte. No, the reason why I am asking you, para ho alam lang din ninyo where I am coming from, is meron ho tayong mga ipinaglalaban noong panahon na nakikita naman namin kayo na lumalabas sa kalsada. At may mga pulisiya na tinututulan po ninyo. At merong mga bagay na talagang directly, tahasan, sinasabi ninyo, hindi ninyo sinasang-ayunan. Ngayon, papasok ho kayo ngayon bilang isang tagapagpatupad. Dati ho ay nasubukan ninyo maging legislador at ngayon ay magiging ehekutibo kayo. Miyembro ng executive. At bilang miyembro ng executive, alam po ninyo na merong batas na dapat na ipatupad. Na hindi kayo ang gumagawa. Ang Kongreso po yun. So, ibig sabihin pag nandiyan dyan ang batas, ang katungkulan ng nasa executive ay ipatupad ito. Opo, yung pong ibig sabihin niya, kung sa death penalty, maibalik yung death penalty, doon na po ang implementation na po niyan, pangunay sa mga law enforcement agencies po natin. Exactly. Ngayon, ganito ang magiging situation ninyo. Bago kayo napunta dyan sa Department of Agrarian Reform, napakarami hong mga batas na tinututulan ninyo na ipinatutupad ng Department of Agrarian Reform. And we know for a fact na pagdating ho ninyo bilang isang executive, itong batas mismo na ito na tinututulan po ninyo ang kailangan ninyong ipatupad. Ngayon, kailangan ho niyan para yan ay mabago ng panibagong legislasyon. Ay, totoo po yun. At hindi ho pwede na yan ay hindi ninyo ipatutupad bilang isang executive while it is being in effect or while it is still in effect. Kayo ho ay tinututulan ninyo yan dati. Paano mangyayari ngayon na yung isang bagay na tinututulan ninyo dati bilang executive ay ipatutupad ninyo ngayon, ganong hindi naman ho nyo sinasangayunan? Before you answer that, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin si Kapaeng Mariano, ang incoming DAR Secretary ng Duterte Administration. Sige. Tanong mo kanina. Hindi po magiging mahirap sa akin, kapatid na Daniel, kasi simula. Ipatupad ang isang bagay na tinututulan mo. Public knowledge na po yan na ang KMP bilang siyang nagpahayag na ng posisyon dyan, na may mga loopholes ng batas na umiiral, agrarian reform laws, may mga flaws yan, bigo ang batas na yan, na mapalaya yung ating mga magkasaka. Tsaka maingay kayo talaga na lahat nito mga batas na to tinututulan ninyo. At hindi yan naging resulta ng paglutas ng fundamental na problema ng ating mga magkasaka sa kawalan ng lupa. So kaya alam ko, conscious ako na kung ano yung inherent limitations, inherent flaws, inherent loopholes. Ang aking interest lang dyan, bilang manunungkulan, bilang bagong kalihim ng DAR, ay mapigilan pa yung patuloy na reversals o yung mga circumventions ng batas na yan. Samantala na nananatili po yung aking advokasya na maipatupad yung tunay na reforma sa lupa sa ating bansa, makapagsabatas tayo ng bagong batas para sa tunay na reforma sa lupa. Kasi dati kapay nga sinasabi ninyo ganito hindi ito tama, kaya hindi na ipapatupad yan. Hindi lang naman yung issue ng na ipapatupad ba ito ng tama o hindi. Yung batas mismo yung batas. Totoo yun, kapatid na Daniel. Di ba? So ngayon, ang problema ngayon ninyo dito, kaya ako nakikitang in conflict dun sa inyo,
pagdududahan ko kayo ngayon na hindi mo ipapatupad ng iyang batas na yan dahil tinututulan mo nga eh. Ngayon, kung papatupad mo yan, sa kabila ng tinututulan mo, parang kinakain mo suka mo. Hindi naman, kapatid na dyan. Ganito, dalhin natin sa konkretong kaso. Oo. Case ng Hacienda Lucita. O malinam na matagal ng tindig dyan ng paninindigan ng Kilusang Bukid ng Pilipinas, maipamahagi yung lupain ng Hacienda Lucita. Originally, 6,450 hectares yan sa mga magkasakat manggagawang bukid na Hacienda Lucita. Ngayon, nagdesisyon ng Korte Suprema noong April 2012. Ibinasura yung stock distribution option dyan sa Hacienda Lucita. Ipinag-utos na ipamahagi na yung 4,915 hectares doon sa original na 6,296. Tanong, na ipamahagi na ba? Ganap na ba yung posesyon, yung kontrol ng mga magnagawang bukid na benepisyado sa lupa? Hindi pa po. So yun po ang akin titiyakin. Ikalawa, yung pong pending petition for revocation ng conversion order na inisyu ng DAR noong 1996, panahon ng dating kalihim Garilao, nakapending po yan, 4 na taon na sa DAR, hindi ina-action na. A-actionan ko po yan. Yung 1.3 billion pesos proceeds, Kapitan Daniel, na sinabi ng Korte Suprema, ibalik yan sa mga original farm worker beneficiaries. Yan po yung pinagbilhan ng 580 at kalahating hektarya, no? Yung ngayon parte na okupahan ng RCBC, yung pong 80.5 kalahating hektarya na dinaanan ng SCTEX. Yan po, tingin ko kailangan aksyonan yan at maibalik yung 1.3 billion pesos na yun ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Yung isa pa po, kinover ng Notice of Coverage ng DAR, inisyu yung Notice of Coverage ng December 2013, nagpetition for exemption, nagprotesta yung Tarlac Development Corporation. Pag-ari din po ng pamilya Kawangko yan, doon sa coverage na yon, ipoporso po ng DAR yun sa ilalim ng pangangasiwa bilang sekretary ng DAR ngayon ni Kapaing Mariano. Ito po, malalaking hakbang po ito. Yeah, so ito po, wala akong problema doon, wala akong problema doon, Kapaing. With regard to that, wala akong problema doon dahil alam ko na hindi naman ninyo tutulugan yan. Wala akong problema doon. Ang pinuproblema ko ngayon ay yung mismong set of laws na dapat na ipatupad ng isang nasa ehekutibo na tinututulan ninyo noong wala pa kayo dyan. So, paano ngayon na itong batas na ito na siyang dapat na ipatupad ninyo bilang isang DAR secretary ay gagawin ninyo samantalang tutol nga kayo doon? Opo, malinaw po naman yung aking nung pa man paninindigan dyan ng Kilusang Hindi naman ninyo pwede sabihin na ganito, na hindi nyo naman din pwede sabihin na kaya nga isusulong natin yan sa administrasyon na yan ay maamyendahan. Okay, granting for the sake of argument. But still, there will be a time for you to wait na maamyendahan po yan. At habang hindi yan naamyendahan, dapat na yan ay inyong ipatupad. Hindi dahil ba? Prerogative po ng Kongreso kung may amyenda, may repeal na kinakailangan. Pero ito, kapatid na Daniel, ang datos ng DAR, sinasabi niya, 4.7 million hectares ang na-distribute na sa may 2.7 million agrarian reform beneficiaries. Ngayon, inamin mismo ng DAR dito sa current administration na pag pinag-usapan yung database talaga diyan, no, base sa field investigation, lumalabas babalikan mo yung mula 2010 pabalik hanggang 1927. Bakit po kailangan ng mabilisang inventaryo niyan? Kasi gusto po nating malaman na yung lupang ipinamahagi sa mga benepisyaryo ay nandun pa sa posesyon o kamay ng mga benepisyaryo o yung mga benepisyaryo mismo ay nandun pa sa lupa. Malaki pong kagyat na gawain yan, DAR. Susunod, kailangan pong mabilisang ripasuhin yung mga orders and resolution inisyu ng DAR at saka ng DAR Adjudication Board. Ano po yun? Yung resolution and orders sa exemption, resolution and orders sa exclusion ng lupa sa agrarian reform coverage, yung mga inisyong orders decision sa conversion, retention, at cancellation ng mga Certificate of Land Ownership Awards, Emancipation Patents o Certificate of Land Transfer. Bakit po kailangan nating repasuhin? Kung meron po dyan mga naging desisyon na makikita natin ay disadvantageous o hindi naging pabor sa magsasaka, sa katunayan na kung meron mga ebidensya dyan, lalo na field investigation, nagpapatutong hindi dapat napatalsik yung mga magsasaka dyan, hindi dapat na-convert yan into non-agricultural use, hindi dapat na-exempt. Pag umabot po sa opisina ko yan, riripasuhin ko kung kinakailangan pong ma-reverse yung desisyon
probinsya, nasa antas ng probinsya, ng rehiyon, gagawin ko po yan kung may malakas na basihan. Yung pong mga kontrata, kapatid na Daniel, ng mga agribusiness venture arrangements, kailangan din pong ripasuhin kaagad yan. Ang pagkakaalam ko po, may dalawang malaking kaso na nasa level ng Park Exicom. Meron ding dalawang kaso ng stock distribution option sa Negros. Hindi po na-aksyonan yan. Kaya nga po irerekomenda ni Kapaeng bilang kalihim ng DAR na i-combine po yung Presidential Agrarian Reform Council. Ito pa po yung isang malaki dyan, kapatid na Daniel. May 1.2 million po tayong mga agricultural leases, mga magsasakang namumuisan sa may 1.7 million hectares. Kailangan pong matingnan muli yung mga kontrata niyan kasi binugbog po yung mga magsasaka natin ng kalamidad eh. Baka mataas naman na yung lease rentals ang nagdi-determine po at nag-fix ng lease rentals ang DAR. So may poder po ang DAR. So kailangan natin tiyakin na yung nilalaman ng mga kontrata na yan, siyempre may killing po dapat ang DAR, pabor po doon sa ating mga magsasaka. Yung pong Agrarian Reform Fund, yung utilization po niyan, kailangan pong tingnan natin. Ngayon may marching order po, na tinetake kong marching order, si President-elect Rodrigo Duterte, sabi niya, wala ni isang sentimo na dapat na hindi gagastusin na kung nailaan yan sa programa ng isang departamento. Ito po malaking hamon sa akin, kapatid na Daniel. Ilalahad ko rito, ilalantad ko ngayon. Inaral ko ngayon yung total available appropriations, cumulative, na pinagkaloob ng Kongreso sa DAR in 4 years, from 2011, 2012, 2013, 2014, amounting nagkakahalaga ng 80.9 billion pesos. Magugulat po tayo at kailangan ko po malaman at makakuha ng sagot niya kasi po ako po haharap sa budget hearing, budget briefing. Bakit out of 80.9 billion pesos, may 31 billion pesos na unused appropriations at may breakdown po yon, 23 billion na unreleased. Baka kailangan may paliwanag ang DBM at saka yung DAR, yung current leadership niyan, at may 8 billion na nirelease pero hindi po na-obligate. So, ganyan po kalaki. Saan napunta? Napunta. Okay. Kung hindi naman po tayo sa nagbubuhat ng sariling bangko, kapatid na Daniel, ito pong mga problemang ito, ako po, meron pong naghihintay sa akin baka 12,000 cancellation cases na nasa Office of the Secretary. So, paaaral ko po lahat yan. Ganito po kasi, ang inyong paninindigan na sinasabi sa labas nitong inyong bagong gagawing panunungkulan, ang ugat ng lahat ng ito ay dahil mayroong butas ang batas. Opo. Tama mo ba yun? Tama po yun. Ang ibig sabihin, kaya nagkaroon ng ganito, kaya ang ganitong problema, ang problema ho talaga, yung batas mismo. Ang pinanggalingan ay ang batas mismo. Hindi ba? So, ibig sabihin, the problem cannot be solved kung hindi mababago ang batas. Totoo po yan. Tama po ba? Tama po yan. Ibig sabihin, no matter how hard you try na magbigay kayo, mag-exert kayo ng effort ninyo para maiayos ninyo itong lahat ng problemang inyong dadatnan, wala kayong magagawa hanggang hindi nababago ang batas. At dapat na ang batas na dadatnan ninyo na hindi makakaresolba sa problemang dadatnan ninyo, kaya nga binabatikis ninyo dati, ay siyang batas na ipatutupad ninyo dahil hindi pa yan napapalitan. So, paano ninyo sasabihin na mayroon kayong magagawang solusyon samantalang itong batas na ugat ng lahat ng problema ay hindi pa rin naman napapalitan? Bago nyo sagutin yan, magpo-pause muna po tayo. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin si Kapaeng Mariano, incoming DAR Secretary ng Duterte Administration na hindi ho pikon. Totoo po yan. Ganito, kapatid na Daniel. Siyempre, ako ang bagong kalihim ng DAR. Yes. Sinabi ko na kung ano yung gagawin ko. Ngayon, na hindi mo magagawa na hindi ko magagawa kung hindi mapapalitan ng batas. Na hindi papalit ng lubos, na hindi mapapalitan kung hindi matatanggal yung mga loopholes na binabakbakan mo dati. Pero may pangunahing magtatakda diyan, no? At dapat yung mga magsasaka mismo, naniniwala pa rin naman ako na ang pangunahing pangahawakan at sasandigan ng mga magsasaka para maipaglaban at maipagtanggol ang kanilang karapatan sa lupa na sinaklaw man itong agrarian reform laws o hindi pa, o na-exempt, no? Naiiwas, naitakas, nailabas doon sa scope
ng existing agrarian reform laws ay yung kanilang sariling lakas, kolektibong lakas at sama-samang pagkilos para ipaglaban yung kanilang karapatan. The case niyan ay yung kaso ng Central Mindanao University. Talo na. May final executory decision ng Supreme Court, pero anong ginawa nila? Iginiit nila yung makapanatili sa lupa na may 400 hectares ng Central Mindanao University. Hanggang ngayon nananatili sila sa lupa. Yun po ang isang halimbawa. Yung kaso sa 8,650 hectares ng Hacienda Looc, merong malaking proyekto, hindi na natin didetalyahin. Ecotourism project. Kinansila ng yung CLOA, dahil mismo nagkansila doon. Pero yung magsasaka dahil sa kanilang malakas na determinasyon, kolektibo sama-samang pagkilos igit yung karapatan, ay nananatili sila sa lupa. Yun yung napakahalaga, kapatid na Daniel. Eto nga, kaya hindi kayang tapatan, tumbasan yon ng DAR sa ilalim ng secretaryship ni Kapaing Mariano. Ang isa, siyempre, yung pangangailangan nga na amyendahan, may bagong batas tayo para sa tunay na reforma sa lupa na talagang ang central layunin, libreng pamahagi ng lupa. Bakit? Itong 2.7 million na ito, at yun nga po i-recommenda ko sa PARC at mismong kay Pangulong President-elect Rodrigo Duterte o sa gabinete na kailangan po merong hindi lang policy issue, kundi maipanukala po ito sa Kongreso dahil ang prerogative po niyan para baguhin, amyendahan, i-modify ang existing laws ay ang Kongreso. Kung i-refile po, at yak pong i-refile ng Anak Pawis Party List, yung Genuine Agrarian Reform Bill, so mainam po at positibong hakbang po yun dahil 7 o 8 provision po nun ay nagpuprotect at naggagarantiya sa karapatan ng mga magsasaka ng pangmatagalang proteksyon na makapanatili sa lupa doon sa mga lupaing sinaklaw ng PD27, Marcos Land Reform, at ng Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988, yung CARP Law, na inamyendahan po ng Carper Law. So kaya, eto, kapatid na Daniel, eto ko ngayon, bilang bagong kalihim ng DAR, pero eto, ang pangunahing larangan, nananatili pong naniniwala ko, na pangunahing larangan pa rin kung saan dapat isulong ipaglaban ng magsasaka yung karapatan sa lupa na hindi kayang tumbasan ng DAR mismo at ng kalihim ng DAR, bagamat meron siyang parting magagawa, ay yung mismo pong mga magsasaka sa kanayunan sa pamagitan ng kanilang kolektibo at sama-samang pagkilos na igit yung kanilang karapatan sa lupa. So, ganun Yes, po. pero it will still go back to the principle of dura lex sed lex. The law may be harsh, but it is still the law. And if it is the law that causes the problem, then the law must be amended. Now that it is not yet amended, therefore it should be implemented. And since you are against that specific law, how are you going to implement that? Ganito, kapatid na Daniel, habang ako'y nanunungkulan na DAR Secretary, Tutulugan muna ninyo? Hindi po. nyo ipapatupad Hindi, ng batas? meron akong mga pag-uusapan po namin sa PARC, sa Presidential Agrarian Reform Council o sa mga DAR mismo, officials at mga kawani, sa gabinete, kay Pangulong President-elect. So, puro usap ang mangyayari Hindi po puro usap. Hindi, kasi ganito. Alam nyo sistema sa Congress, nanggaling kayo sa Congress. Alam niyo kung paano iniipit ang isang bill dyan. Alam din ninyo kung paano na ipapasa ang isang bill dyan. At alam din naman ninyo na hindi basta-basta ho na ang isang bill o panukalang batas ay bukas ay batas na agad. Alam ninyo na yan ay mahabang proseso. So ano gagawin ninyo habang yung mahabang proseso na yon ng pag-aamyenda dito sa batas na alam ninyong problematic ay hindi pa nangyayari? Hindi lang po yan. Matagal ko na rin po sinabi pagka, siyempre, ang komposisyong makauri ng ating Kongreso, diba, nangingibabaw na interes, ay makuuring interes ng mga may-ari ng lupa. Exactly. Ayan, dinagdagan ko na, kapatid na Daniel. Exactly. So, pero yung interes na yon ay hindi pwedeng hindi ninyo protektahan sapagkat sinasabi pa rin ng batas na yun ay dapat mong gawin. Totoo yan, kapatid So, na Daniel. paano ngayon, di ba contrast yun sa prinsipyo nyo? Dahil ang sinasabi nyo, hindi, mali yung ganyan, na ang pinoprotektahan mo itong puro mga may-ari na ito at nawawala yung para sa mga magbubukid. Ganito, habang ako'y gagampan bilang kalihim ng DAR, alam ko merong mga, sabi ko na nga, may limitations, may inherent loopholes and flaws, yung existing agrarian laws, pero alam ko rin kung ano yung dapat amyendahan dyan. Yung definition ng agrarian reform, kapatid na Daniel, na hindi lang, sa definition sa CARP law, hindi lang dinefine na distribution ng lupa sa mga magsasaka, kundi nilagyan ng kulatilyang and other arrangement alternative to physical distribution of land. Kaya nandan yung stock distribution of land. Dapat pong tanggalin yun. Hindi ko kinu-question kung alam ninyo hindi. Alam ninyo kung ano yung dapat na palitan. Pero hindi kayo magpapalit eh.
Totoo po At yun. kung hindi kayo magpapalit, maghihintay kayo dun sa mga magpapalit na palitan nila. Habang Opo. hindi ito napapalitan, obligado kayo bilang DAR Secretary Na ipatupad ko habang naipatupad hindi ninyo na yan. amyandahan, hindi na re-repeal, Exactly. di So Totoo po kalaban yun. ninyo ngayon yung Totoo po mga yun. nasa kilusang magbubukid. Ay, hindi po naman. Kasi, Hindi, dahil kaya kayo dati kalaban ng DAR dahil Kaya mga- pinapatupad nila yung batas eh. O ngayon kayo magpapatupad, edi kayo naman ang kalaban ng Kung sa kilusang kilusang magbubukid. magbubukid po yan, alam nila na ang prerogative para i-modify, i-repeal, amyandahan, susugan, palitan, kung buong palitan yung mahalagang probisyon ng isang umiiral na batas, agrarian reform laws, na sa tingin po nila magsasaka ay anti-peasants, pro-landlord. Exactly. So, hindi ba habang so, ipinapatupad ito nitong nakaraang administrasyon, tinututulan ninyo? Totoo po yun. So, ngayon kayo magpapatupad, hindi Opo. ba niyo tututulan ang sarili ninyo? Ay, hindi po naman, kung iimbitahan po ako, halimbawa, ni-refile po yung Genuine Agrarian Reform Bill, iimbitahan ngayon ng Committee on Agrarian Reform yung DAR Secretary o ng DAR, so magpapahayag po ng posisyon doon ang DAR sa pamagitan ng DAR Secretary o sino mang opisyal ng DAR. Pero para po gumalaw yung deliberation doon, ako po naniniwala pa rin na kailangan malakas ang kilusang masa ng mga magkasaka, mga nagtataguyod sa tunay na reforma sa lupa, para nang sa ganon ay mag-create ng malakas na political pressure para gumalaw po yung loob ng Kongreso. Sa ganon, kung napapalapad po yung political support base ng genuine agrarian reform sa ating bansa, ang pagkakaalam ko po, merong Patria, pagkakaisa para sa tunay reform agraryo, may Philippine Land Reform Movement, isang malapad pong alyansa yan na ang advokasya din nila ay maipatupad ang tunay reforma sa lupa. Ako po umaasa na kung i-refile yung Genuine Agrarian Reform Bill na ngayon House Bill 252 sa 17th Congress, meron na kaagad na malapat na pampulitikang base yan. At kailangan po, hindi lamang dito po sa sentrong lungsod, kundi sa iba't ibang probinsya at rehiyon ng ating bansa. Lumakas yung panawagan, yung kahingian ng mga magkasaka, may malakas at malapad na panawagan na ipatupad ang tunay na reforma sa lupa na hindi po kayang gawin ng mismong DAR yun. So, ibig sabihin po niyan, dalawang both houses, dalawa po ang kamara natin. Ang alam ko po, bago po ako mahirang na na kalihim ng DAR ngayon, ako po mismo ay nakipag-usap kay Senador Grace po at Mrs. Escudero at pinaliwanag ko po ang nilalaman ng House Bill 252, lalo na yung pre-land distribution. Ako naman po ay natutuwa doon sa nakaraang Vice Presidential Debate, ay dinala na ni Senador Chis Escudero yung posisyon ng pre-land distribution. At noon po ay meron na nga pong drop yung office ni Senador Chis Escudero para dun sa counterpart ng Genuine Agrarian Reform Bill. So ibig sabihin, kung merong guard dyan sa House of Representatives, may guard dun sa Senate, upasapin na po yan kung alin ang mauuna So, na maglalabas. Proseso po yan. Legislative process hindi po yan. ba kaya kayo maging Secretary of Excuse niyan pag nagkataon? Ay, hindi po. Kasi parang ang lagi ninyo sasabihin, kaya naman kasi ganito nangyayari pa rin. Hindi ko pa rin kayo matugunan sa dapat kong magawa. Itong batas, hindi pa ito naisa sa batas. Di ba? Wala pang nangyayari dito. Kaya sabihin nyo muna sa Kongreso, dikdikin muna natin ang legislatibo na maisa Opo. batas ito para ako makagalaw. So you will totoo po be, yun. you will Totoo be, po yun. then you will be a lame secretary. Hindi naman po siguro Kasi how buong lane can secretary. you be effective sa isang bagay na ang hirap pong sang-ayunan ng isang bagay na inyong tinututulan? Makakagalaw na po ako base doon sa aking pinahayag ano ang mga gagawin ko. Pero yung gumalaw ka na yung batas na umiiral, pinasa ng Kongreso ay yung tunay na reforma sa lupa na simula't simula, yun na po advokasya ko at ipinaglalaban ng kilusang bukid ng Pilipinas. Totoo po yun na magiging mas maluwag ang pagpapatupad ng kalihim ng Department of Agrarian Reform kung itong panukalang batas ay itong umiiral na batas ay talagang ito na yung kabuuan ng kabuuang kahingian ng ating mga malaon ng kahingian ng ating mga magsasaka. Paano i-rectify yung historical social injustice, paano talaga maisasabuhay yung social justice, mapapairal ang katarungang panlipunan, lalo na sa hanay ng ating mga magkasaka. Pero yun nga po, naniniwala ako Hindi pa rin. ba kaya mangyayari ngayon yan, ang gagawin ninyo puro labag sa batas? Ay, hindi po. Kasi yung mga halimbawa, sasabihin nyo, ito, gagawin ko to. O tama, gagawin mo nga yan. Pero pag ginawa mo yan, hindi yan magiging kasang-ayon doon sa sinasabi ng batas. Ay, hindi po. Mangyayari po niyan. Yung po sinasabi ko, magiging aksyon sa Hacienda Resita, yung magiging ripaso at magiging aksyon doon sa mga orders and resolution nilabas ng DAR at ng DARAB,
yung sa kontrata ng agribusiness venture arrangements na ang alam ko po, dalawa nun ay nasa level na ng Park Executive Committee. Yung dalawang is SDO contracts na umiiral sa Negros, nasa level na rin. So hanggang dun lang yun? Nakikita ko so po yun lang ang gagawin nyo for the 6 years? May limitasyon po. May limitasyon po. Kita ko po yan na may limitasyon lang yung magagawa ko. Yes. Kapatid na Daniel. Yes. Na hindi pwedeng itumbas o isukat sa magagawa mismo ng So sama-sama at pagkilos ninyo ng mga inaamin nyo nakatali ang kamay ninyo? Mayroon pong hangganan. Yung paggalaw ng kamay ni Kapaing Mariano bilang bagong kalihim ng ay daan nakatali. na hindi kayang tumbasan yung lawak naman ng galaw ng kilos ang masa, yung pagkilos ng mga magkasaka, kolektibong lakas nila, at yung mismong lakas ng panawagan ng mga mamamayan na sumusuporta at nangatataguyod para maipatupad ang tunay na reforma sa lupa sa ating bansa. So, ano po yan? Talagang historical na po ang pagkikibakan ng ating mga magkasaka. Hindi pa ba kayo nagsisising tinanggap ninyo yan? Wala naman po. Wala naman po. So, pagsisisihan dito. Ano ang magiging basis? Ano ang magiging basis, Kapaeng, ng inyong success at ano ang magiging limitasyon ninyo para kayo magsabing ayoko na dito? Bago ko sagutin niya, kapatid na Daniel, ganito nakikita ko, no? Ito ko bilang kalihim ng DAR. Okay? May limitasyon ang magiging galaw ng kamay ko diyan na itinatakda lang ng parametro kung ano ang pwede sa batas, balangkas at pwede sa umiiral na agrarian reform laws. Ngayon, yung pangunahing larangan at base ng antipyudal na paikibakan ng magsasaka para sa lupa at para sa tunay reforma sa lupa, nasa kanayunan niyan. Okay? Ito ang DAR. Kung i-refile yung Genuine Agrarian Reform Bill, isang arena ng labanan ngayon doon, yung loob ng Kongreso at labas ng Kongreso. Ngayon, ito naman, kung magpapatuloy ang peace negotiation, kapatid na Daniel, maaaring umabot yan, at I hope na umabot yan, at ako'y sinusuportahan ko po resumption ng peace negotiation sa pagitan ng GPH at ng NDFP. Aabot yan ngayon doon sa isang substantive issue, yung hinggil sa Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms. Pagdating doon sa usapan na yon, nandiyan na. Malalagay sa entablado ngayon yung usapin ng Genuine Agrarian Reform and National Industrialization. Hindi ako magtataka na pagdating sa usapan na yon, ako ay hindi lang aanyayahan, kundi nakikita ko na yung aking magiging bahagi na magbigay ng input bilang sekretary ngayon ng DAR, kasama sa panel si Secretary Bebot Bello, Secretary Jess Duresa, kasi national industrialization din pag-uusapan, kailangan ng kinatawan ng mga manggagawa doon sa DOLE, yung DOLE mismo. So, ibig ko sabihin, nandun yung aking pwedeng maging lugar. So, ngayon, siyempre, eto pa, magtanong dyan, ngayong Kapaeng, siguro wala nang magrarally ng mga magsasaka. Wala nang magpipiket, magrarally at magkakampuhan sa harap ng DAR. Sabi ko, hindi natin maialis yun Ako nga, kung merong magrarally pa at magpipikat dyan, magkakampuhan, dapat ang mga opisyal ng DAR, mga kawani ng DAR, salubungin yung ating mga magsasaka. Magandang umaga po sa inyo. Ano po maipaglilingkod ng ating tanggapan, ng inyong ahensya mismo, ng Department of Agrarian Reform? Ano po inyong mga suliranin, ang inyong mga problema? Ano po sa tingin nyo ang maaari naming gawin sa abot ng aming makakaya? Dahil sabi mo nga, kapatid na Daniel, may limitasyon ang galaw ng DAR, particular na yung secretary ng DAR. So ganun po nakikita kong pangkalahatang magiging larawan. So nag-expect pa rin kayo ng rally? Ay, opo, wala. Dapat nga po Nasa kabilang bakod lang kayo ngayon. Alam po niyo, kapatid na Daniel, pag ito, after mula ng pag-resume ko, no? Pag may magsasakad yan, na nag-rally, nagprotesta o nagkampuhan o pumunta rito sa Kamaylilaan para idulog ang karaingan nila, kailangan nating tingnan. Bakit umaabot pa yung mga magsasaka na pumunta mismo sa lungsod, sa pambansang tanggapan ng DAR, isa pong sakripisyong malaki na iwanan yung sakahan So, dapat doon pa lang sa level ng MARO, Municipal Agrarian Reform Office, Provincial Agrarian Reform Office, Regional Office ng DAR, o dapat doon pa lang sa Barangay Agrarian Reform Committee level ay nahaharap na at nare-resolve yung kaso. So walang aakyat Hindi pa kaya madidinig kong sagot ninyo na hindi ho kayo dapat dito mag-rally sa tanggapan ng DAR. Doon kayo dapat mag-rally sa tanggapan doon sa harap ng Kongreso dahil hindi pa ho nila naaayos itong batas. Hindi na po natin, tingin ko, hindi na natin kailangan turuan, kapatid na Daniel, dahil kung ang Kongreso
ay platform not venue na kung saan tinatalakay yung genuine agrarian-reform bill, ako po'y naniniwala, doon ang magiging venue niyan. Kung tinatalakay yan sa Senate, doon din ang magiging venue. At mainam lang po nito, ay merong magkapanabay na version ang Kongreso, ang both houses of Congress. Okay. At alam ko naman po, ako na unang nag-sponsor ng Genuine Agrarian Reform Bill, 7 o 8 provision po dyan ay nagbibigay ng ganap na proteksyon at garantiya sa mga magsasaka na naging beneficiary ng Marcos Land Reform at ng CARP Law as amended by Carper Law, yung proteksyon sa kanilang pagmamay-ari, yung posesyon nila at control sa lupang na ipamahagi sa kanila. Well, I wish you all the luck, Secretary. Parang magbago sa tuloy. Secretary. Magre-report po ako sa inyo. Kapaeng Mariano, we wish you all the luck. But before I let you go, okay naman sa inyong ilibing sa libingan ng mga bayani si Marcos? Ay, yan po ay pahayag na po ng presidente yan. Bira ka naman. Ikaw hindi ka marunong sumagot talaga kahit kailan. Pero hindi. Ito po masasabi ko. Hindi. Ang tinatanong ko sa'yo, ang tanong ko sa'yo, Malinaw na yung decision. Payag ba kayo o hindi? Sang-ayon ka ba o hindi? Doon sa gusto ng presidente na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Papayag ko po ako, pero may isang kondisyon. Palitan natin yung pangalan ng libingan. Hindi libingan ng mga bayani. Pwede pong andyan din dahil kung doon mo ililibing, hindi maialis, isipin ng mamayan, magiging libingan din pala ng diktador yan sa ating bansa. Sasabihin mo ngayon yan kay President Digong. Payag kami, pero palitan niyo ang pangalan. At pwede ko pong, at dapat ko lang pong ihayag kay President-elect Rodrigo Duterte yan. Kasi hindi mo naman po talaga maililibing yung mga naging karanasan ng libo-libo nating mamaya sa panahon ng diktadurang Marcos kung saan nalabag yung kanilang mga karapatang So marami pa rin mga bagay na hindi mo sinasang-ayunan kay President-elect Duterte. Isa lang po ang palagi kong sagot dyan. Nire-respeto ko po, ginagalang ko po pero ang posisyon, hindi ibig sabihin kasi na nire-respeto ay sinasang-ayunan ng President-elect Rodrigo Duterte. No further comment po. Maraming salamat, Kapeng. Babalik pa po ako, mag-uulat po ako sa first 100 days ni Kapeng bilang bagong kalihim ng Department of Agrarian Reform. Nakita nyo, siya na nangako. So, hahantingin po ulit natin si Kapeng. Ang incoming Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Kapaeng Mariano. Dito lang po sa programang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Rosas. Maraming salamat.